Magandang araw! Dito, kwentuhan lang tayo tungkol sa love, heartbreak, at mga totoong karanasan ng kabataan. Sa series na to, ikukwento ko sa inyo ang story ni Alven, isang high school student na unang beses umibig, unang beses nasaktan, at unti-unting natutong tanggapin ang sarili niya. Kung gusto mo ng ganitong mga kwento, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong episodes. Kuya Will, hindi ko alam kung bakit ako sumusulat sa iyo ngayon. Siguro dahil wala akong ibang mapagsabihan ng bigat na ito. Hindi ko rin alam kung may saysay ba't tong ikukwento ko. Pero isang bagay ang sigurado ako. Gusto kong mailabas to kahit papaano. Ako nga po pala si Alven. 17 taong gulang, senior high school student sa isang Catholic school dito sa Laguna. Tahimik lang ako, tipong hindi halata kung masaya o malungkot, kung pagod o excited. Sabi nila, mabait daw ako, pero sa totoo lang, hindi ko rin alam kung sino ba talaga ako. At lahat ng yan, lalo pang gumulo, nang makilala ko si Michael. Si Michael ang tipo ng lalaki na hindi mo aakalain mapapansin ka. Varsity sa basketball, matangkad, moreno, laging amoy pawis na pabango, at may mga mata na parang laging seryoso, pero mapang-akit. Hindi siya yung sobrang sikat, pero siya yung tipo na tinititigan mo sa hallway, tapos biglang iwas kapag napansin kang nakatingin. Grade 9 pa lang ako nang una ko siyang mapansin. Nasa kabilang section siya noon. Hindi kami close, pero pareho kaming laging nasa library. Ako para mag-review, siya para maghintay ng practice. Minsan nagkakasalubong, minsan nagkakatinginan. Pero hanggang dun lang, araw-araw ko siyang inaabangan. Yung pagdaan niya sa koridor, yung ngiti niyang konti kapag may kasamang barkada. Minsan, pinipicturan ko siya sa utak ko para pag-uwi, may dahilan akong kiligin mag-isa. Sobrang babaw no, Kuya Will? Pero sa edad kong to, sapat na yung ganun para mapangiti ako buong araw. Wala akong lakas ng loob na lapitan siya. Kasi una, lalaki siya. Pangalawa, straight siya. O, yun ang akala ko. At pangatlo, sino ba naman ako para mapansin niya? Pero kahit ganun, araw-araw akong umaasa. Umaasang balang araw, kahit saglit lang. Mapapansin din niya ako. At hindi ko akalaing mangyayari iyon. Isang araw na hindi ko inasahang babago sa buong pagkatao ko. Akala ko hanggang tanaw lang talaga ako kay Michael. Pero minsan talaga, may mga araw na parang pinlano ng tadhana para pagtagpuin kayo, kahit hindi mo naman hinihiling. Nangyari yon isang hapon habang nasa computer lab kami. Group activity sa isang subject, at kulang ng miyembro ang grupo ni Michael. Sakto namang absent ang isa sa amin. Kaya ayun, lumapit yung teacher at sinabing lumipat ako sa grupo nila. Nataranta ako, Kuya Will. Paano ba naman makakagrupo ko si Michael? Uupo kami sa isang mesa, magtutulungan sa isang project, at siguro baka mapansin niya rin ako. Noong una, awkward. Hindi ko siya matitigan. Pero siya, parang normal lang. Cool lang. Wala siyang arte. Alven, di ba? Tanong niya. Napangiti ako. Kasi sa wakas, nakausap ko na siya. Mula noon, naging madalas na kaming magkausap. Sa project lang nung una, pero umabot sa chat. Una, puro academic stuff. Bro, patingin ng draft. Ano na plano natin sa report? Pero kalaunan, naging kamusta? Naglaro ka ba kanina? Ang init ng gym, no? Hindi ko alam kung napapansin niya, pero sa bawat simpleng message niya, parang sumasaya buong araw ko. Sa kanya ako unang nakaramdam ng kilig na may halo ng pag-asa. Dumating ang araw na niyaya niya akong magpalamig sa kantin. Nagkwentuhan kami tungkol sa anime, sa games, sa mga crush niya raw noon. Tawa lang ako ng tawa, pero sa loob-loob ko, kinakabahan ako.
kasi siya ang crush ko. Pero siya, mukhang clueless. Pero kuya, may mga kilos siya na hindi ko alam kung ako lang ba ang umaasa o may tinatago siyang intensyon. Yung pagyakap niya bigla sa akin kapag nananalo kami sa project presentation. Yung minsan, bigla niyang sasabihin, "Alven, buti ka pa ang pogi." Tapos tatawa siya. Tapos magkakatamaan iyong mga mata namin. Lambing lang ba yun? Tanong ko sa sarili ko. Oh, may kahulugan. At sa bawat tanong na iyon, mas lalo akong napapaisip. Baka nga, may pag-asa ako. Habang tumatagal, mas lalo kong hindi naiintindihan si Michael. Sa bawat araw na lumilipas, mas dumadalas ang pag-uusap namin. May mga gabi na magka-chat pa rin kami kahit hating gabi na. Kung minsan, mga walang kwentang bagay lang ang pinag-uusapan. Tungkol sa basketball, klase, pagkain, o iyong bagong nilabas na episode ng anime. Pero kahit ganon kababaw, masaya ako. Kasi siya iyon, si Michael. Pero ang hindi ko maintindihan, Kuya Will, may mga kilos siya na parang hindi lang kaibigan ang tingin niya sa akin. Minsan, naglalakad kami pa uwi. Parehas kaming walang service. Habang nag-aabang ng jeep, bigla siyang nagsabing, "Alven, di ko alam pero parang ang gaan ko sa'yo." Natawa na lang ako. Pero sa loob-loob ko, parang kinuryente ako. Nung birthday ko, siya lang sa mga kaklase ko ang nag-message ng happy birthday ng 2:00 ng hating gabi. Sinabayan pa ng, "Alam mo, ang bait mo. Hindi ko alam ba't ngayon lang tayo naging close." Tapos nag-send siya ng selfie na nakasmile, holding up a peace sign. Na screenshot ko yon, kuya. Hindi para ipakita sa iba, para lang sa sarili ko. Kasi sa dami ng araw na pinapangarap ko lang siya, ngayon, parang konti-konti, binubuksan niya iyong mundo niya para sa akin. Pero hindi ko rin alam kung ako lang ba ang binubuksan niya. Kasi minsan sweet siya, minsan cold. May mga araw na todo asar todo lambing. Minsan biglang tatawag ng walang dahilan. Pero may mga araw din na parang hindi niya ako kilala. Lalo na kapag kasama niya ang varsity friends niya. Isang beses, may group work kami ulit. Pauwi na ako, sabay kami. Biglang humawak siya sa balikat ko. Tapos hinila ako palapit. "Alven, ang cute mo pag nagko-concentrate. Parang ang sarap mo buwisitin." Sabay tawa. Ako, natawa rin. Pero ang totoo, kinilig ako ng sobra. Gusto ko siyang tanungin, "Michael, bakit ka ganyan? May gusto ka rin ba sa akin? O ako lang tong tanga na umaasa?" Pero kuya, natakot ako. Takot akong masira iyong kung anong meron kami. Kasi kahit magulo, kahit hindi malinaw, masaya ako. At kontento na ako sa konting lambing, sa konting baka. Pero hindi ko alam na ang kasunod ng baka ay ang simula ng pinakamabilis, pinakamatamis, at pinakamasakit na pagkakamali ng buhay ko. Hindi ko talaga makakalimutan ang gabing iyon. Kasi yun ang gabi na akala ko, totoo na ako na talaga ang pinili niya. Pero gaya ng lahat ng masyadong maganda para maging totoo, madalas may kapalit. Buwan ng Pebrero noon, Kuya Will. May group overnight kami sa bahay ng isa naming kaklase para tapusin ang project. Siyempre, nandoon si Michael. At siyempre, hindi ko sinabi sa parents ko na may overnight. Sabihin ko raw daw ay group review lang. Alam kong kasalanan. Pero sa totoo lang, gusto ko lang mapalapit palalo kay Michael. Madaling araw na. Yung iba, tulog na sa sala. Habang kami ni Michael, gising pa rin. Nasa balcony kami, nagkakape. Kunwari, nagre-review. Pero ang totoo, wala na sa libro ang isip namin. Tahimik lang kami. Hanggang sa bigla niyang tanungin, "Alven, curious ka na ba ever? Paano makipaghalikan sa lalaki?"
Tumawa ako. "Weh, ba't mo naman natanong?" "Wala lang," sagot niya. Sabay tingin sa akin na parang may tinatago. Curious lang ako. Kasi minsan naiisip ko, paano kung hindi lang babae ang kaya kong mahalin? Kinabahan ako, kuya. Hindi ko alam kung dapat akong matuwa o matakot. Pero bago pa ako makasagot, lumapit siya sa akin. Sobrang lapit. Ramdam ko yung hininga niya sa pisngi ko. At sa sobrang bilis ng mga pangyayari, hinawakan niya ang kamay ko, sabay tanong ng mahina, "Okay lang ba gawin ko to?" At kahit alam kong mali, kahit hindi malinaw kung totoo ba ang nararamdaman niya, tumango ako. Kasi gusto ko rin. Matagal ko nang gusto. Hinalikan niya ako, Kuya Will. Sa una, banayad lang, pero lumalim. Hanggang sa dumating kami sa puntong hindi na ako makatanggi. Sa kwartong madilim, sa gitna ng katahimikan ng gabi, ibinigay ko ang sarili ko sa kanya ng buo. Iyon ang unang beses ko na makipagtalik. At sa sandaling iyon, pakiramdam ko, minahal niya ako. Pero ang hindi ko alam, sa kanya, curiosity lang ngayon. Sa akin, unang beses, una kong karanasan. Kuya Will, kinabukasan, gising ako na may halo ng saya at takot sa dibdib. Saya dahil sa nangyari, takot dahil hindi ko alam kung paano ito tatanggapin ng puso ko at ng mundo ko. Si Michael parang walang nangyari. Parang siya lang ang tao sa mundo na kayang magkunwari na okay lang. Nag-good morning lang, ngiti, tapos ayun, normal lang ulit. Pero ako, hindi ko matanggal sa isip ko ang gabing iyon. Paulit-ulit ang eksena sa utak ko. Ang haplos niya, ang mga halik, ang paghawak niya sa akin. Yung init ng kanyang katawan at paano niya ako ang kinin parang panaginip na gusto kong balikan. Pero ang bangungot ay iyong katotohanan na hindi na mauulit. Sinubukan kong iwasan siya sa school. Yung dati, araw-araw ko siyang inaabangan. Ngayon, tinatago ko na ang sarili ko para hindi kami magkatagpo. Pero si Michael parang walang pakialam. Minsan, sa school tinawag niya akong Al. Tapos ng konting ngiti lang, nilabas na niya ang basketball at naglaro. Nasaktan ako, kuya. Paano niya nagawang itago sa akin na para sa kanya isa lang akong laro? Isa lang akong curiosity na natry niya tapos itinapon. Sabi ng mga kaibigan ko, "Alvin, move on ka na." Pero paano? Paano mo iiwan yung taong pinagkatiwalaan mo ang unang halik, ang unang yakap, ang unang lahat? Hindi ko rin maintindihan kung bakit ako pa ang nagsisisi. Bakit ako pa ang parang may kasalanan na ibinigay ko ang katawan ko sa isang taong hindi naman ako mahal. Hanggang sa isang araw, nagdesisyon akong kausapin siya. Hinintay ko siya sa ilalim ng puno sa basketball court, yung lugar kung saan kami madalas nag-uusap noon. "Michael," tinawag ko siya mahina. Tumingin siya, parang nagulat, tapos ngumiti. "Ano yun, Alvin?" Huminga ako ng malalim at sinabing, "Ano ba talaga tayo?" Napangiti siya pero hindi masaya. "Alvin, hindi ko alam." Kuya Will, hindi ko alam kung bakit pero sa mga sandaling ayon, parang tumigil ang mundo ko. Tumingin ako sa mga mata ni Michael. Malabo, naguguluhan, at puno ng takot. "Sabi mo hindi mo alam?" Anong meron?" Tanong ko. Medyo nanginginig ang boses. Tumahimik siya ng sandali. Tapos sinabi, "Alvin, importante ka sa akin. Pero hindi ako handa para sa ganoong bagay. Hindi ako ganon." Mabigat ang mga salitang yon, Kuya Will. Para akong binasag sa loob. Paano? Paano na yun sa akin? Sa puso kong nagdadalang pag-asa. Naalala ko pa nung una kaming naging magkaibigan, yung mga tawanan, mga kwento, at mga simpleng sandali na para sa akin ay puno ng kahulugan para sa kanya.
Para pala sa kanya, basta lang kami. Sinubukan kong intindihin siya. Siguro, hindi pa siya ready. Siguro, gulat lang siya sa sarili niya. Siguro, hindi talaga kami para sa isa't isa. Pero ang sakit ng tanggapin iyon. Mula noon, unti-unting lumayo kami sa isa't isa. Hindi na tulad dati ang mga ngiti niya. Hindi na tulad dati ang mga chat na pinapadala niya. Parang naging estranghero kami sa sariling kwento. Nakaramdam ako ng lungkot na hindi ko maipaliwanag. Parang nawala ako sa sarili ko. Pati ang mga kaibigan namin napansin ang pagbabago. "Alven, kumusta ka na? Parang may problema ka," tanong nila. Pero hindi ko masagot ng buong katotohanan. Dahil sa lahat ng iyon, natutunan ko ang isa pang leksyon. Hindi lahat ng pag-ibig sinasagot. Hindi lahat ng damdamin binabalik. Kahit masakit, kailangan kong magpatuloy. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Ilang linggo na ang lumipas mula nang magbago ang lahat. Parang binawi na ni Michael ang lahat ng mga alaalang iniwan ko sa puso ko. Pero sa kabila ng sakit, natutunan ko ring tanggapin. Hindi ko alam kung paano ko nagawa, pero kailangan ko. Nagsimula akong mag-focus sa sarili ko, sa school, at sa mga kaibigan ko. May mga araw na halos wala akong pakialam sa kung anong nangyayari sa paligid ko. Nahulog na ako sa isang malalim na butas ng kalungkutan na hindi ko matanggap. Pumunta ako sa simbahan isang linggo. Nagdasal ako ng taimtim, hindi para kay Michael kundi para sa sarili ko. I asked for strength, for clarity. Hindi ko na iniisip na ibalik ang lahat ng nangyari, kundi paano ko tatanggapin ang mga pagkatalo at sakit na iyon. Nang lumipas ang mga linggo, natutunan ko ring makipag-ayos sa sarili ko. Hindi ko na siya inaabangan sa klase, pero ang sakit ay hindi agad nawawala. It was a slow process, but each day was a little better. Doon ko naisip, baka kailangan ko talagang maging maligaya na walang Michael sa buhay ko. Isang araw, dumaan ako sa kantin at nakita ko siya. Si Michael. Tahimik lang siya sa isang tabi at hindi ko siya tinitigan. Pero siya, nag-abang siya ng pagkakataon na magka-eye contact kami. Ngumiti siya. Hindi na yung dating ngiti, wala na ang mga lihim na alalahanin, parang wala na. Nagustuhan ko yon. Dahil alam ko, sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin siya kayang pagalitan. Ang nararamdaman ko pa rin para sa kanya kahit na ang sakit ng mga nangyari ay nandyan pa. Lumapit siya sa akin. "Alven, kumusta ka na?" Tumango ako at tinitigan siya. Hindi ko alam kung anong sagot ang ibibigay ko sa kanya. "Okay lang ako, Michael, nakaya ko naman." Tumingin siya sa mata ko ng matagal, parang gusto niyang mag-sorry, pero hindi na niya nasabi. Minsan, hindi na kailangang magsalita pa. Naiintindihan ko na. Ang mga sugat ko ay hindi agad matutulungan ng mga salitang, "Sorry, Alven, pasensya na kung hindi ko na ipaliwanag dati." Aniya, sabi ko, "Okay lang. Siguro, pareho lang tayong nagkamali." Ngumiti siya at nang lumakad ako palayo, may naramdaman akong isang bagay. Pagkawala, pero kasabay ng muling pagkakaroon ng lakas. Wala nang magbabalik sa mga nakaraan. Pero natutunan kong tanggapin at magpatuloy. Kuya Will, dumating na ang araw na kailangan kong harapin ang sarili ko ng buong tapang. Hindi na ako pwedeng manatili sa dilim ng kahapon. Kailangan ko nang lumakad patungo sa liwanag ng bukas. Hindi naging madali ang proseso. Minsan, natatangay pa rin ako ng alaala ni Michael, yung mga ngiti niya at yung pakiramdam na minahal ako kahit sandali lang. Pero sa huli, natutunan kong ang pagmamahal sa sarili ang pinakamahalagang bagay. Ang unang karanasan ko, kahit puno ng sakit at pagkabigo, ay nagturo sa akin ng isang mahalagang leksyon. Nakarapat dapat akong mahalin, hindi dahil ibinigay ko ang katawan ko,
kundi dahil ako ay ako. Nagpasya akong unahin ang pangarap ko, ang makatapos ng pag-aaral, matupad ang mga pangarap na dati naisantabi dahil sa pag-ibig na hindi ko kontrolado. At ang pinakamaganda sa lahat, natutunan kong magpatawad. Hindi lang kay Michael, kundi pati na rin sa sarili ko. Sa huling araw ng high school, naglakad ako sa likod ng school grounds, tinitingnan ang mga puno na tila ba'y nakikinig sa mga kwento ng puso ko. Naramdaman ko ang isang bagong simula, isang simula na puno ng pag-asa at lakas. Alven, na dati takot magmahal dahil nasaktan, ngayon ay handa ng bumangon at magmahal muli ng mas matalino, mas matatag, at higit sa lahat may pagmamahal para sa sarili. Kuya Will, salamat sa pakikinig sa kwento ko. Hindi man ito perpekto, ito ang tunay na nangyari. Sana sa mga kwento kong ito, may mga taong makahanap ng lakas upang harapin ang kanilang mga sariling karanasan, maging mas matapang sa pagmamahal, at huwag matakot sa unang sakit. Salamat sa panonood at pakikinig sa kwento ni Alven. Isang kwento ng unang pag-ibig, unang pagkabigo, at ang mahirap pero mahalagang paglalakbay ng pagtanggap at pagbangon. Sana'y may natutunan kayo at na-inspire sa kanyang karanasan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mga susunod pa naming mga kwento. I-comment nyo rin sa baba kung ano ang inyong mga unang karanasan sa pag-ibig o kung ano ang gusto nyong marinig na kwento dito sa channel. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi at tandaan, hindi ka nag-iisa sa iyong mga nararamdaman.